Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga proyektong umaabot ang halaga sa lampas daan-daang milyon na nakaplanong matapos ngayong taon? Kaya mula sa makabagong estilo ng syudad na hindi pa natin nakikita sa ating planeta, hanggang sa resort na magpapalobo sa ekonomiya ng Saudi Arabia, ay ito ang 10 multi-million project na inaasahang matapos ngayong 2024. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Qiddiya Mega Project. Ang pinakaunang mahal na proyekto na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang kasalukuyang ginagawa sa bansang Saudi Arabia. At ito ay ang futuristic na resort city na kung tawagin ay Qiddiya, na nagsimulang gawin taong 2019 at inaasahang matatapos sa taong 2030. Ang kinaibahan ng syudad na ito sa ibang mga syudad na kasalukuyang matatagpuan sa mga bansa sa ating planeta ay ang pagkahati nito sa iba't ibang area, kung saan ang pinakauna ay ang Six Flags Qiddiya Entertainment City, na napupuno ng iba't ibang water and land attractions, kagaya na lamang ng mga theme park, exhibition halls, club, luxury hotel, at ang pinapangarap na maging pinakamataas, mabilis at mahabang roller coaster sa ating planeta, na sinasabing makikita sa area na ito na inaasahang magkakaroon ng lawak na hindi bumababa sa 334 na square kilometers. Makikita din sa ibang ginagawang area ng Qiddiya ang iba't ibang mga facilities, kagaya na lamang ng para sa sport na isang stadium na mayroong 20,000 upuan at isang racetrack na pwedeng gamitin sa karerahan, at isang cultural complex kung saan matatagpuan ang isang 200-seat theater at malaking cinema na siyang nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang inaasahan ng mga tao sa syudad na ito ng Qiddiya, na inaasahan nilang kukuha ng atensyon ng parehong lokal at mga turista. At dahil sa initial budget para sa proyektong ito ay umabot na sa $8 bilyong, ay inaasahan na mas marami pang area ang magagawa rito, na siyang magbibigay aliw sa kahit na sinong bibisita rito. Number 9, makabagong factory ng Samsung. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang kumpanya ng Samsung na nagmula sa bansang South Korea ay kilala sa ating buong planeta dahil sa kanilang mga inilalabas na produkto na talaga namang bumabago sa teknolohiya ng ating mundo. Pero alam mo ba na noong taong 2020 ay napagdesisyonan ng kumpanya nito na magtayo ng isang chip manufacturing plant sa estado ng Texas sa bansang Amerika, na siyang magiging dahilan para sila ang mamuno sa ganitong uri ng larangan. Ang inaasahang magiging halaga ng buong chip manufacturing plant na ito ay nasa $25 billion, na ayon sa kumpanya ng Samsung ay magiging dahilan para makapag-produce sila ng mahusay at may mataas na kalidad ng mga advanced chips na maaaring gamitin sa kanilang mga binebentang gadget, appliances at circuits, na dahil posible ring bilhin ng iba pang mga kumpanya para sa mga produkto nila ay hindi may tatanggi na malaki ang kanilang kikitain matapos mabuo ang factory na ito, na babago sa bilis ng pag-produce ng mga gadget at technology sa ating merkado. Number 8, Summer Olympics sa Paris. Kung pamilyar ka na sa palarong Olympics ay sigurado ako na alam mo na isa ito sa pinakamahalagang event na nangyayari kada 4 na taon, kung kaya't merong sapat na pagkakataon ng bansang mag-host nito para makapaghanda sa nasabing palaro. At dahil ang nalalapit na 2024 Summer Olympics ay gaganapin sa syudad ng Paris sa bansang France, ay kasalukuyang maraming mga proyekto ang ginagawa sa lugar na ito, kagaya na lamang ng Stade de France na siyang gagamitin sa closing ceremony ng Olympics, Parc des Princes Football Stadium, Roland Garros Tennis Court, at iba pang mga sport venues na inaasahang maaayos bago maganap ang nasabing palaro. Pero hindi lamang daw ang mga sport facilities ang kasalukuyang pinagtotoonan ng pansin ng gobyerno ng bansa para makapaghanda sa Olympics, kundi pati na rin ang kanilang mga sikat na landmarks, kagaya ng Eiffel Tower at Notre Dame Cathedral, na siyang naging dahilan para ang una nilang budget na $3 bilyong ay naging $2 bilyong na para lamang masiguro na magiging maayos at maganda ang event na ito. Number 7, Notre Dame Cathedral.
Dahil nasa usapin na rin tayo ng mga inaayos sa syudad ng Paris ay talakayin natin ang kasalukuyang nire-restore na Notre Dame Cathedral na sa kasamang palad ay nasunog noong ika-15 ng buwan ng Abril taong 2019 na siyang naging dahilan para lampas 2/3 ng bubong ng gusali ay masira. At kahit pa pinlano na gawing mas moderno ang katedral na ito, ay hindi ito sinang-ayunan ng kanilang gobyerno na mas piniling ibalik na lamang ang itsura ng gusali, lalo na't nakakonekta ang itsura nito sa kabuoang kasaysayan ng syudad. Noong una inaasahan na matatapos ang proyekto na ito kasabay ng magaganap na Olympics, pero dahil sa ilang mga postponements ay minove ang pagkokompleto sa pagkakaayos ng katedral sa katapusan ng taon. Di siyang magdudulot raw para umabot ang halaga ng proyektong ito sa $760 million. Number 6. Woven City. Taong 2020 ay nag-anunsyo ang kumpanya ng Toyota na magsisimula na ang kanilang construction sa Woven City, na isang syudad na fully autonomous at environmentally friendly na nakaplano nilang itayo sa isla ng Honshu, malapit sa Mount Fuji. At ang layunin ng syudad na ito na sinasabing aabot ang halaga sa halos $5 bilyong ay para maging lugar kung saan mapag-aaralan ng mga researchers ang pakikipag-ugnayan ng artificial intelligence at advanced technologies sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng sistema kung saan ang kanyang mga residente ay kinakailangang gumamit ng AI para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, kagaya na lamang ng transportation at livelihood. Inaasahan na ang lahat ng gusali sa syudad na ito ay mayroong solar panels para masiguradong sustainable ang enerhiya na magpapatakbo sa mga appliances nito at mga robotics at sensors na magmamonitor sa kalagayan ng mga residenteng naninirahan dito. Dagdag pa rito ay tanging zero emissions vehicles lamang ang pwede gamitin sa loob ng syudad, kung kaya't maliban sa pagiging self-sustainable nito ay hindi rin ito makakadagdag sa polusyong hindi may tatangging pumipiligro sa ating mundo. Number 5, ang tulay na magkokonekta sa Canada at Amerika. Nagsimula taong 2018 ang construction sa Gordie Howe International Bridge na siyang naglalayon para makapagkonekta ang bansang Canada at Amerika na hindi may tatangging higit na makatutulong para mas mapaganda ang kalidad ng transportasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang nasabing tulay ay ipinangalan sa isang sikat na Canadian hockey player at sinasabing magkakaroon ng haba na umaabot sa 2.5 kilometro na siyang paglalagyan ng 6 na traffic lanes at pati na rin ng daan para sa mga siklista at mga pedestrian. Unang in-estimate na aabot lamang sa $4.3 billion ang gagastusin para sa proyekto na ito. Pero matapos umabot ang halaga ng mga material at pasahod sa mga manggagawa nito sa $6.4 billion ay naging dahilan nito para madelay ang pagkokompleto sa proyekto na kasalukuyang pinipilit at nirarush nilang matapos sa taong ito. Number 4. Neom Complex. Sa hilagang kanlurang bahagi ng bansang Saudi Arabia na nasa probinsya ng Tabuk ay merong kasalukuyang ginagawang construction para sa sinasabing True City of the Future na kung tawagin ay syudad ng Neom na inaasahang magiging dahilan para kahit pa sa mainit at mabuhanging disyerto ay posible pa ring magkaroon ng isang nagiyelong ski resort, mga modernong gusali at ng isang dambuhalang skyscraper na sinasabing aabot ang tangkad sa lampas 500 metro na hindi may tatangging magiging dahilan para makasama ito sa listahan ng pinakamatangkad na struktura sa ating mundo. Kahit palampas $800 milyong na ang ginagastos sa syudad na ito ay hindi raw ito mahirap ibigay para sa mga sponsor nito na si Prince Mohammed bin Salman Al Saud, na kasalukuyang tagapagmana sa trono ng Saudi Arabia, na sinasabi na matapos ang construction sa syudad na ito at maging tirahan nito ng 9 milyong tao ay paniguradong mababalik din sa kanya ang ininvest niyang pera dito. Number 3. Lotus Shape Airport. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na merong nakaplano matapos ngayong taon na airport sa bansang India na noon pang 1997 nagsimula?
Taong 2000 ay napili ang syudad ng Mumbai para maging lugar kung saan itatayo ang nasabing airport na ito. At matapos ang matagal na panahon na pagpaplano rito ng kanilang gobyerno, ay nagsimula na rin ang construction rito taong 2018, kung saan ayon sa mga architect na nag-design sa nasabing struktura ay magkakaroon daw ito ng itsura na inspired mula sa lotus na pambansang bulaklak ng bansang India, na parehong magbibigay raw sa airport ng parehong makabago at magandang itsura. Sinasabing kasama sa airport na ito ang ilang mga tindahan, cafes, restaurant, waiting room at iba pa, na siyang inaasahang gamitin ng mga pasaherong nagpaplanong bumisita at umalis sa bansang India. At kahit pa sinasabing aabot sa 2 bilyong dolyar ang halaga ng proyekto na ito, ay hindi ito pinoproblema ng gobyerno ng bansa. Sa kadila ng pinaniniwalaan nila na kinakailangan ng airport na ito para ma-handle ang dumaraming bilang ng pasahero na bumibisita sa rehiyong kinalalagyan nito. Number 2, ang tulay na babago sa Mumbai. Dahil nasa usapin na rin tayo patungkol sa mamahaling proyekto na isinasagawa ng bansang Mumbai, ay gusto ko namang pag-usapan natin ang nagbukas na tulay rito noong bandang Enero taong kasalukuyan, na dahil merong haba na umaabot sa halos 22 kilometro, ay siyang mabilis na kumuha sa titulo sa pagiging pinakamahabang tulay sa buong bansa at pang-12 naman sa ating buong planeta. Ayon sa gobyerno ng India, ay kinailangan nilang gawin para mapagkonekta ang Mumbai at Navi Mumbai, na siyang puputol sa oras ng transportation para sa dalawang syudad na ito, na kung noon ay hindi bababa sa 2 oras, ay kasalukuyang 15 minuto na lamang ang tatagalin ng biyahe na ito, na hindi may tatangging higit na makatutulong sa mga nagko-commute na tao. Dagdag pa sa pagbawas ng oras sa transportasyon sa pagitan ng dalawang syudad, ay maaari ring matanaw sa tulay na ito na mayroong halaga na $2.2 billion ang mga nagagandahang ibon, kagaya na lamang ng mga flamingo, na inaasahan ng kanilang gobyerno na siyang magiging dahilan para madalas itong puntahan ng mga turistang nabibisita rito. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan, ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na sasabing nagpapakita sa isang proyekto na kasalukuyang ginagawa sa bansang Japan, kung saan patungkol ito sa syudad na nasa ating kalangitan, na sasabing ginawa nila para makapag-save ng pwesto sa ating kalupaan. Dahil kung gugustuhin nilang gumawa ng panibagong syudad, ay kinakailangan nilang sirain ang ating kagubatan, na hindi may tatangging magiging dahilan para mas magkaroon ng polusyon ang ating planeta. Kung kaya't para hindi na rin mangyari ang tuluyang pagkasira ng ating daigdig, ay napagdesisyonan na lamang ng bansang Japan na gawin ang kanilang proyekto sa ating malawak na kalangitan. Number 1, the Red Sea Project. Hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin ang bansang Saudi Arabia ay kabilang sa listahan ng pinakamayamang bansa sa ating buong planeta. Kung kaya't noong magsimula ang pagdami ng proyekto sa loob ng bansa na ito patungkol sa mga modernong syudad at struktura, ay umabot na sa bilyong-bilyong dolyar ang nagastos rito. At kabilang sa pinakamahal na proyektong ginawa sa lugar na ito ay ang tinatawag na Red Sea Project, na patungkol sa pagtayo ng isang resort complex sa dalampasigan ng Tabuk Province malapit sa Red Sea, na inaasahang parating bibisitahin ng mga turista, dulot na matatagpuan sa palibot ng ginagawang resort ang tanawin ng mga kabundukan, karagatan at bulkan. Tinatayang aabot sa 3 bilyong dolyar ang gagastusin para matapos ang proyekto na ito. Pero dahil sa sigurado na ang mga investor na magiging patok ang resort na ito sa publiko, ay inaasahan nila na mabilis ding maibabalik ang kanilang ginastos ritong pera. Lalo pat higit na mapapataas daw ng resort na ito ang ekonomiya ng Saudi Arabia.